Ayun, good morning po. Welcome back to my channel. Si Reggie po pala ng Reggie Rich TV. Bumabati po ng magandang umaga mula po rito sa Winnipeg, Manitoba. At today is September 9, 9:30 na ng umaga, 9:38. At weather ay 20 degrees. Medyo may kalamigan na. At ngayon ay may interview tayo sa WRHA dito sa Main Street. Naka-receive tayo ng email at merong interview at para sa position na home care attendant. Yun naman yung napunta sa mga bahay-bahay. Pag nagkataon, magiging 3 ang work ko. Pag kasi yung Charleswood, anytime pagka may binuka. So, mangyayari, 3 yung magiging employer ko. Bale, isa sa home care, isa sa Deer Lodge, tsaka isa sa Charleswood. But hopefully, makapasa tayo. Tingnan natin. So, pinadadala lang sa akin yung mga requirements, yung certificate, yung mga resume, at saka yung license. Yung nga lang, nagpark ako dito sa... Hindi ako makakuha ng parking doon sa tapat kasi may puno. Medyo dito ako nagpark sa... Medyo alangan yan. Anyway, sana wish me luck. Sana makapasa tayo. Okay, tingnan natin. Samahan nyo ako. Ingat. Yan, okay naman siguro mag-park dito. Ang dami na nag-park. Tayo sa 3rd floor. Yan. Yun, kakalabas ko lang. Hindi pala interview yun, test pala yung ginawa namin. Teka, punta muna tayo sa kotse para doon tayo magkwento kasi maingay. Easy one. Right? Very easy, yeah. So yun, test pala yun. So in-assess lang yung yung skill nyo, or basically yung kaalaman mo sa gatong work. At hindi naman siya ganun kahirap. Nandun na rin ang sagot sa mga binibigay nila. Anyway, una-una Pilipino pala yung pero napakagaling magsalita. Hi sa'yo kung mapapanood mo to, Jocelyn. Ang galing magsalita at talagang meron siyang good news na sinabi. Kakwentuhan kami ng konti at sabi nga niya na may program pala ang government ngayon dito sa Winnipeg na pag-aaralin ka kahit yung mga gusto mag-healthcare aid na uncertified at gusto mag-healthcare aid, po-provide sila ng education, basically libre lahat. Tapos ikaw pa mamimili ng facility na gusto mo pag-practicuman. So yun yung binanggit niya sa amin. So imagine, sabi nga niya sa akin, sayang nakaka-graduate ko lang as nakapag-student loan pa ako ng 15 grand. Ngayon kailangan mo bayaran ngayon, di ba? So sabi niya, basically all paid na. Sila magpo-provide ng education kasi nga masyadong ang in demand ang healthcare aid dito sa Canada, specifically dito sa Winnipeg. Kaya kailangan talaga nila ng marami. So imagine sila pa magpo-provide ng education para sa iyo. At ang laking bagay yon sa mga taong gusto magkaroon ng certificate at di na kailangan pa mangutang, di ba? Yun yung good news doon. Na sa amin, nag-aral pa na nagbayad. Eto, mag-aaral ka rin pero po-provide na nila yon. Wala ka nang babayaran. So libre talaga. Yung sayang talaga yun. But anyway, sa mga taong naghahangad, you're lucky at least kung plano nyo mag-healthcare aid at mapapanood nyo itong video na to at plano nyo mag-healthcare aid dito sa Winnipeg, yun, libre. Punta lang kayo. I-message lang ako. Ibibigay ko sa inyo yung email address ni Jocelyn na taga WRHA o Winnipeg Regional Health Authority. Yan. So yun, ayun ang ating content yun. So hopefully meron kayong natutunan yung araw na to. Okay, hanggang sa muli.